Ang lugar na ito ay isang mamahaling subdivision at sino ang nagbigay sa iyo ng permiso na iparada rito ang luma mong electric bike? Mga kuya, maawa naman po kayo. May pamilya pa po akong kailangang pakainin. Ibigay niyo na po sa akin ang susi at aalis na po ako agad. Sige ba? Dumapa ka sa lupa at ubusin mo itong lahat, saka ko ibabalik sa iyo ang susi ng sasakyan mo. Pare-pareho lang tayong nagtatrabaho. Kailangan ba talagang maging ganyan kalupit? Huwag ka ng maraming salita. Bilis, kainin mo na yan. Ano ang ginagawa niyo? Anong nangyayari rito? Itigil mo yan. Walang silbing delivery driver, swerte mo ngayon. Salamat, maraming salamat po sa inyo. Chairman Kin, sa wakas ay nahanap na po namin kayo. Chairman Kin, baka nagkakamali po kayo ng tao. Isa lamang po akong hamak na delivery driver. Walang mali. Kayo po ang bagong chairman ng ating kumpanyang Tianhai Group. Ano? Ganito po kasi iyon. Ang ama nyo na si Kin Tian ay ang dating chairman ng aming grupo, ngunit hindi pa nagtatagal ng siya ay wala na. At ang kanyang $100 bilyong na pamana ay ipapasa sa inyo ng buo. Ang tatay ko? Pero, Ito po ang card ko. Maaari niyo po akong tawagan anumang oras niyo kailangan. Narito rin po ang isang black card. Magagamit niyo po ito sa inyong mga gastusin. simula bata pa ako ay iniwan na niya kaming mag-ina na namumuhay ng mahirap. Hindi ko pa siya nakikita kailanman. Paanong mangyayaring siya iyon? Anong $100 bilyon? Siguradong manloloko lang ito. Umuwi na lang ako at magpahinga. Zhao Dongfeng, bakit ka ba nagmamadali? Hindi masyadong matibay ang sofa na ito kapag nasira. Ano ang ikinakatakot mo? Kapag nasira iyan, pabilihin mo na lang sa asawa mo. Nakakainis ka naman. Dahan-dahan lang. Qin Yunhai, bakit bigla kang nakabalik? Hindi ka man lang nagsabi. May kapal ka rin ng mukha para sabihan ako. Ibinigay ko ang lahat para sa iyo, pero ganito mo lang ako pinapahalagahan. Sino siya? Sino ang lalaking ito? Ibang lalaki. Sinasabi ko sa iyo, kilalang tao itong si President Zhao ni Zhao Group. Sa itsura mong dukha, habang buhay mo siyang hindi maabot. Ikaw ba si Qin Yunhai? Kaya pala minaliit ka ng asawa mo. Pero, ang asawa mo, napakasariwa talaga. Ikaw. Mag-isip-isip ka muna. Sa isang padyak ko lang, bilang si Zhao Dongfeng, yayanig ang buong Linhai. Subukan mong galawin kahit isang hibla ng buhok ko. Sisiguraduhin kong sa lungsod na ito ay hindi ka na makakatagal. Kahit pwesto sa pamamalimos ay wala ka. Wala ka talagang silbi? Ang asawa mo ay naangkin na ng iba, pero hindi ka pa rin makaangal. Tama ang asawa mo. Isa ka talagang talunan. Kayong dalawa. Lumayas na kayo sa pamamahay ko. Bahay mo? Qin Yunhai, nahihibang ka na ba? Sa titulo ng bahay na ito, nakasulat ang pangalan ni anak. Wala kang kahit na anong karapatan dito. Pagkatapos mo itong gawin, may gana ka pang banggitin si anak? Xiaokai, tamang-tama ang pagdating mo. Alam mo ba kung ano ang ginagawa ng mama mo sa lalaking iyan kanina? Tumabi ka. Papa, Mama, Ano ang itinawag mo sa kanya? syempre, Papa ang tawag ko sa kanya. Bakit? Sa isang katulad mo ba na basura ako tatawag ng Papa? Nagpakapagod akong palakihin ka. Paano mo nagawa ito sa akin? Tigil. Simula ngayon, ako na si Zhao Kai. Si Zhao Dongfeng ang tunay kong tatay. Hindi. Mabuting anak. Gusto ko ang narinig ko. Hindi ba't gusto mo ng sports car? Bukas, bibilhan kita. Salamat po, Papa. Teka anak, kanina lang ay pilit kaming pinapaalit ng matandang ito sa sarili naming bahay. Ikaw na matandang walang silbi. Sumusobra ka na. Bahay ko ito. Ikaw ang dapat lumayas. Pumirma ka na agad at lumayas ka na sa bahay na ito. Nawala ang asawa ko. Nawala si anak.
Pati ang tahanan ko ay wala na. Ang inyong ama na si Kim Tian ay ang chairman ng ating grupo. Bagamat pumanaw na siya kamakailan, ang kaniyang 100 bilyong dolyar na pamana ay mapupunta na lahat sa inyo. Ako. Gusto ko po sanang mag-withdraw. S. Supreme Black Dragon Card. Magandang araw po sa inyo, VIP. Maaari po ba nating ituloy ang usapan sa aming VIP room? Wag na po. Gusto ko lang po talagang mag-withdraw ng pera. Kung ganoon, magkano po ba ang gusto ninyong kunin? Magkano ba ang laman ng card na ito? Sandali lang po, sir. 30 bilyong dolyar. Ano? Mr. Keane, ngayon lang po ako nakakita ng bilyonaryo na kasing simple ninyo. Sa hinaharap, kapag may katanungan kayo tungkol sa inyong mga investment, maaari niyo po akong tawagan kahit kailan. Handang-handa kaming magbigay sa inyo ng pinakamagandang serbisyo. Gusto ko lang itanong. Dito sa Linhay, nasaan ang pinaka-high-end na 4S shop? Mag-aayos po ako agad ng sasakyan na maghahatid sa inyo. Sino ang nagsabing pumasok ka at hawakan ang mga ito? Magandang araw. Napakaganda ng lugar na ito, pero dinitiran mo lang ng dumi. Dito, ang tulad mong hampas lupa, ay walang karapatang tumuntong. Nandito ako para bumili ng sasakyan. Bibili? Ikaw? Tignan mo muna ang sarili mo sa salamin bago ka magsalita, wala kang modo. Umalis ka na, ngayon din. Kapag hindi ka pa umalis, ipapakaladkad kita palabas sa aming security. Nandito talaga ako para bumili ng sasakyan. May pera ako. Anong nangyari? Anong nagaganap dito? Shaoli, Pa, siya po ang girlfriend ko, si Wang Xiaoli. Uncle, kumusta po kayo? huwag na kayong tumayo diyan. Halik kayo at maupo muna. Lily? Saktong-sakto ang dating mo. Itong taong ito na walang hiya, pumunta rito at balak daw bumili ng kotse. Hindi lang niya dinumihan ang mga kotse natin, pati na rin. Ang ating sahig puno na ng putik galing sa sapatos niya. Inakala ko kung sino. Pinalayas ka na nga ng asawa at anak mo sa bahay. Dahil wala ka nang mapuntahan, napunta ka pa rito para mapahiya lang. Shaoli, kilala mo siya? Siyempre kilala ko siya. Siya ang tatay ng girlfriend kong si Chin Kai. O baka dapat kong sabihin, siya ang tatay ni Zhao Kai. Biyanan mo siya. Hinding-hindi ako magkakaroon ng ganihan kapobreng biyanan. Ang tunay kong biyanan ay ang President Zhao ng Zhao Group. At ang isang ito, isa lang siyang pulubi na pinalayas ng sariling asawa at anak. Tumahimik ka. Nagtitinda ba kayo ng kotse o hindi? Bibili ng kotse? Butas na nga ang bulsa mo, may pambili ka pa ba talaga? Bibilhin ko ang pinakamahal na kotse rito. Nagkukunwari ka pang mayaman para bumili ng kotse? Kung hindi ka pa aalis dito, tatawag ako ng pulis. At ipapakulong kitang pulubi ka. Sige, tumawag ka na ng pulis ngayon. Ikaw. Lily, huwag muna nating madali ng pagpapaalis sa kanya. Subukan muna nating ipaswipe ang card niya. Kapag lumabas na wala siyang pera, tsaka natin siya palayasin, tingnan natin kung paano pa siya magyayabang noon. Sige, maging mabait na muna ako. Bibigyan kitang hampas lupa ka ng pagkakataon. Ang pinakamahal na kotse sa shop namin ay isang Global Limited Edition. Nagkakahalaga ito ng 20 milyong dolyar. Kung mabibili mo iyan ngayong araw, luluha ako sa harap mo at hihingi ng tawad. Hemp. Nganga na lang kayo at panoorin ako. Tagumpay ang pag-swipe. Paano nangyari iyon? Paano siyang nagkaroon ng 20 milyong dolyar? Wang Xiaoli, hindi ba't sinabi mo kanina na kapag nakabayad ako, ay luluha ka at hihingi ng tawad? Ngayon, gawin mo na ang sinabi mo. Huwag kang magpanggap, mahirap ka pa rin. Siguradong hindi naging successful ang payment mo. Siguradong sira lang ang makina. Tama po. Siguradong sira lang ang makina kaya nagkaganon. Eh di kumuha kayo ng gumaganang makina at muli kong ipapakita sa inyo. Dito mo iswipe ito. Bakit naging ganito? Ano? Naniniwala ka na ba ngayon? Hindi ito posible. Siguradong sira rin ang makinang ito. Kukuha ako ng bago. Susubukan ko uli gamit ang bago. Kahit ilan pa, kunin mo na lahat. Ano't biglang dumami ang benta? Ang sales natin ay umabot na ng 200 milyong dolyar. Tagumpay ang pag-swipe ng card. Tagumpay ang pag-swipe ng card. Nagana pa naman ang card ko, pero ang mga kotse sa shop nyo, sapat pa ba? Lily, ito na ang ika-10 beses.
Lahat ng mga POS terminal sa shop natin ay narito na. Posible kayang isa talaga siyang bilyonaryo. Wang Shaoli, ika-10 beses na akong matagumpay na nakapag-swipe ng card. Hindi ba dapat lumuhod ka rin sa harap ko ng 10 beses? Ikaw na hamak na delivery driver. Paano ka nagkaroon ng 200 milyong dolyar? Anong maduming paraan ang ginamit mo? Hump, bakit hindi mo i-check ang mga record ng kumpanya nyo para malaman mo kung totoo? Sino ka sa akala mo? Gusto mo pang silipin ang mga record ng kumpanya? Anong ingay ito? Anong akala nyo sa lugar na ito? Palengke ba ito? Manager, sakto ang dating mo. Ang pulubing ito ay nagpipilit na i-check ang mga record ng kumpanya natin. Totoo po iyon. Hindi namin siya hinahayaan, kaya maghahanap daw siya ng mananakit sa amin. Ano? Naglakas loob kang gumawa ng gulo sa teritoryo ko? Gusto mo na yata talagang malintikan? Ginamit ko ang card na ito at sa lahat ng swipe machine sa shop nyo ay nagamit ko na ito. Huwag mong sabihing hindi mo yon alam? Supreme Black Dragon Card. Hemp. Akala ko puro mga tanga ang mga tao rito. Mabuti na lang at mayroon din palang nakakakilala sa gamit ko. Magsalita ka. Saan mo ninakaw ang card na ito? Ang Supreme Black Dragon Card na ito ay simbolo ng mataas na katayuan. Iisa lang ang ganyan sa buong Linhai City. Ikaw, paano ka magkakaroon yan? Ang Supreme Black Dragon Card ng ating presidente, naglakas loob ka pang nakawin. Tatawag ako ng pulis ngayon din, para mabulok ka sa kulungan. Guardia, ilock nyo ang mga pinto. Hindi kailangang mag-lock. Ngayon din ay tatawagan ko si President Ye para siya mismo ang magpatunay ng lahat. Ako si Kim Yun-hai. Pagkatapos ng 10 minuto, pumunta ka sa 4S shop para harapin ako. Pumunta kayo sa 4S shop at harapin ako. Maghintay lang kayo ng maayos. Darating na si President Ye dito. Naku, kilala mo pala si President Ye? Bakit hindi ka muna tumingin sa salamin at tingnan mo kung gaano ka kahirap? Ang pulubing ito, halata namang isa siyang manloloko at puro kasinungalingan ang sinasabi. Mga guardia, pulihin nyo siya. Opo! Anong gagawin nyo? Ano bang ginagawa nyo? Bitawan nyo ako. Pakawalan nyo ako. Hindi lang card ang ninakaw mo, pati ang gold business card ng CEO ay ninakaw mo rin. Hindi ko ninakaw iyon. Grabe, nagagawa mo pa talagang tumanggi? Kaya naman pala hindi ka kinikilala ni Zhao Kai bilang ama. Bitiwan nyo ako. Masyado kang mapangahas. Mga guardia, dalhin nyo siya sa presinto. Pakawalan nyo ako. Tigil! Magsitigil kayo! President Ye, bakit ka pumunta rito nang hindi man lang nagsasabi? Dapat ay sinalubong kita. Kung hindi ako pumunta, paano ko malalaman kung gaano kalaking gulo ang ginawa nyo? President Ye, iyon. Oo nga pala, itong hampas lupang ito ang nanggugulo rito. Isa lang siyang... Ikaw na walang modong hayop ka? Idilat mo ang iyong mga mata at tignan mong mabuti. Pati ang ating Tianhai Group na magiging tagapangulo sa hinaharap ay hindi mo nakikilala? President Ye, nagkakamali ka ba? Isa lang siyang delivery boy. Paano siya magiging tagapangulo sa hinaharap? Tumahimik ka. Wala kang karapatang magsalita rito. Mr. Chin? Humihingi po ako ng pasensya. Pagkakamali ko po ito sa pamamahala at hinayaan ko kayong makaranas ng ganitong pambabastos. Basta po mawala ang galit nyo, ang mga taong ito ay nasa kamay nyo na ang kaparusahan. Gusto ko silang mapalaya sa Tianhai Group at kailanman ay hindi na matatanggap muli. Tagapangulo, pakiusap po, patawarin niyo ako. May pamilya pa po akong binubuhay. Tagapangulo, alam ko na po ang pagkakamali ko, naging bulag po ako, at naging mapanghusga ako sa tao. Tagapangulo, nagmamakaawa po ako sa inyo, Tagapangulo. Ngayon ay inaamin mong aso ka? Basta po maging masaya kayo, ako, magiging aso niyo po ako. Aw, aw. Ako rin po. Ako rin. Aw, aw, aw. Hindi ko kailangan ng mga maduduming asong katulad nyo. Pa, nagkakamali po ako, pa. Pa, nagkamali po ako, pa. Huwag mo akong tawaging pa. Wala akong manugang na katulad mo. Pa, kani-kanina lang. Nagbibiro lang po ako sa inyo kanina. Patawarin niyo na po ako sa pagkakataong ito. Talagang pareho kayo ng ugali ni Zhao Kai na mukhang pera. Dangal, konsensya, kaya niyong itapon lahat. Umalis ka rito. Yeshua, ayaw kong makita ang mga taong ito. Opo, Hindi.
President Ye Chairman, Huwag Tagapangulo. Tagapangulo. Pa, nagkamali po ako, pa. Mr. Kin, bukas na ang araw ng bidding para sa Linhai Chamber of Commerce. Ayon sa nakaugalian, dadalo kayo bilang chairman ng Chamber of Commerce sa nasabing bidding. Sige. Naintindihan ko. Teka lang. Ang Zhao Dongfeng na iyon, pupunta ba siya? Ang pamilya Zhao ay miyembro din ng chamber. Siguradong pupunta sila bukas. Napakabuti. Hello, Shaoli. Brother Kai, nasaan ka? Tinanggal ako sa trabaho? Tinanggal? Maliit na bagay lang iyon, di ba? Ha, ang brother Kai mo ngayon ay marami ng pera. Buhay ka na sa akin. Hindi mo na kailangang magtiis sa pangmamaliit. Brother Kai, napabuti mo talaga sa akin. Nga pala, alam mo ba ang tungkol sa 3 mong bilang Tianhai Group at Tagapangulo? Alam mo ba? Shaoli, nababaliw ka na ba? Ilang taon na niyang anak ako. Wala siyang kakayahan, alam ko yan. Pinalayas ko lang siya kanina. At hindi ko alam kung saang tulay. Siya natutulog ngayon. Pero, Sapat na iyan. Kumakain ako ngayon kasama ang mga kaibigan ko. Pupunta pa ako sa Linhai Chamber of Commerce para sa bidding bukas. Malaking okasyon iyon. Kailangan kong maghanda ng mabuti. Hala, hindi ba si President Zhao ito? Isang bihirang pagkakataon na mapadpad ka rito. President Yu, President Wang, bakit kayong dalawa ba ay interesado rin sa bidding event na ito? Sa araw na ito, hindi lang ito bidding event, ito rin ang araw kung kailan ang bagong Pangulo ng ating Chamber of Commerce ay uupo sa pwesto. Sa ganitong napakahalagang okasyon, paano ko namang matitiis na hindi makiosyoso? Nabalitaan ko rin na ang bagong Pangulong ito ay ang anak ng dating Pangulo. Pero ang pagkakaalam ko sa dating Pangulo ay wala siyang anak, di ba? Bakit biglang nagkaroon ng anak at minana pa niya ang lahat ng ari-arian ng Tianhai Group? Dapat tayong lahat sa hinaharap ay makipag-ugnayan ng mabuti sa bagong Pangulong ito. Baka sakali makakuha pa tayo ng kaunting pakinabang mula rito. Kapag nakaharap niyo na ang bagong Pangulo, huwag na huwag niyo akong ipapahiya. Naintindihan niyo? Opo, Tay. Huwag na po kayong mag-alala. Magtiwala po kayo sa amin. Mula pa noon ay magaling na makisama si Xiao Kai. Hindi kanya ipapahiya. Nay, kagabi, sinabi sa akin ni Xiaoli na ang tatay ko ang bagong chairman ng Tianhai Group. Nasisiraan ka na ba ng bait? Ang tatay mong walang kwenta, kahit nga sarili niya hindi niya mapakain. Tapos magiging chairman siya? Aha, Huwag ka na ulit makikinig kay Xiaoli. Puro lang kalokohan ang sinasabi niya sa iyo. oo nga. Narito na ang pinuno ng Chamber of Commerce. Qin Yunhai, hiniwalayan na kita. Kung gusto mo man akong balikan, hindi mo kailangang pumunta rito para gumawa ng eksena, di ba? Hindi mo ba tinitingnan kung anong klaseng okasyon ito? Masyado kang bilib sa sarili mo. Ang isang babaeng gaya mo na taksil at may masamang ugali ay hinding-hindi ko na balak pang habulin. Ikaw, Qin Yunhai, alam mo ba kung nasaan ka? Huwag mong isipin na dahil lang sa suot mong suit, mukha ka ng kagalang-galang. Ang ganitong mga mamahaling lugar ay hindi para sa mga gaya mo. tingnan niyo ang suot niya. Hindi ba parang kinuha lang iyan mula sa basurahan? President Zhao, magkakilala kayo? Ano bang nangyayari rito? Oo nga, Hindi niyo po kasi alam, ang taong ito ay ang dating asawa ko na delivery rider lang. Kamakalawa lang ay pinalayas namin siyang mag-ina na parang isang basura mula sa bahay. Hindi lang siya pinalayas. Ang anak niya ay dala na ang apelido ko. Tama. Wala akong kwentang tatay na gaya mo. Ang tatay ko ay si Zhao Dongfeng, President Zhao. Kinkai, hindi ko aakalain na sa loob ng 20 taon, nagtiis at nagtrabaho ako ng husto para lang mapalaki ka. Pero ganyan ang sasabihin mo sa akin. May natitira ka pa bang konsensya? Ilang taon mo nga akong binihisan at pinakain. Pero kailan mo ako nabilhan ng mamahaling gamit? 2 araw pa lang kami ng daddy ko. Nabilhan na niya ako ng maraming magagandang bagay. Wala ka talagang silbi at isa kang malaking talunan. Naiintindihan mo ba? Mahusay ang sinabi mo, anak. Qin Yunhai, bibigyan kita ngayon ng pagkakataon. Lumuhod ka sa harap ko, sumamba ka,
at magmakaawa ng husto. At baka bigyan pa kita ng trabaho, pumunta ka sa Zhao Group para maglinis ng banyo. Sa dumi niyang iyan, baka mas madumihan pa ang banyo pag pumasok siya roon. Sa banyo? Kayo na lang ang maglinis niyan. Nandito ako para maging bagong chairman. Ha ha ha. President, ikaw lang? Bakit hindi mo tingnan? Kim Yun-hai, nandito ka at puro kalokohan ang sinasabi. Hindi ba gusto mo lang makipagbalikan sa akin? Sinasabi ko sa iyo, ako na si Chen Mei ngayon ay nasa mataas na antas na ng lipunan. Gusto mong makipagbalikan sa akin na isang pulubing katulad mo. Huwag mo na iyong pangarapin. Ikaw, nangarap ka lang ng imposible. Umarap ka sa salamin at umalis ka na rito. Huwag kang magbalak na manamantala rito. Manamantala? Ang grupong ito talaga ngayon, kahit sinong basura, ay hinahayaang pumasok. Totoo iyan. Ano ba ang ginagawa ng mga guard? Nasaan ang mga guard? Ha? Security, anong silbi nyo rito? Bakit nakakapasok ang mga taong walang kwenta na ganyan? Hindi ba kayo natatakot kapag nalaman ni President Ye ay sisisantehin niya kayong lahat? Si Yeshua mismo ang nagpatawag sa akin. Kim Yun-hai, si President Ye, ang vice-presidente ng Tianhai Group, reyna ng negosyo, isang tanyag na pinuno, at ang pinakamahusay sa lahat, sino ka para banggitin ang pangalan niya? Ang pangalan ni President Ye galing sa bibig niya ay nagpapababa lang sa halaga ni President Ye. Sa lakas ng loob niyo na tratuhin ako ng ganito. Hindi ba kayo natatakot kapag dumating si Yeshua? At pagbabayarin kayo? Pagbabayarin kami? Malamang, simula nang iwanan ka ng asawa at anak mo, ay nasira na ang ulo mo. Sino ba sa tingin mo si Yeshua? Kulang ka pa para humalik sa paanan niya? Tapos gusto mo pang kampihan ka niya? Umalis ka na rito. Ikaw dapat ang lumayas. Kim Yun-hai, nababaliw ka na ba? Tingnan mo muna ang sarili mo at ang kakayahan mo at nangahas ka pang saktan si President Zhao? Chen Mei, sino ka sa akala mo? Wala ka sa posisyon para diktahan ako. Nagawa mong saktan ang nanay ko? Lalabanan kita. Hoy anak, Ayan. Ngayon kayong tatlo na magkakapamilya ay kompleto na sa dusa. Sino ba ang taong ito? Napaka-arogante niya. At pati si Zhao Dongfeng ay nagawa niyang saktan? Sa tingin ko, hindi basta-basta ang pinanggalingan ng taong iyan. Mga bata, tulungan niyo akong makuha ang walang hiyang ito at hulihin siya. Paparusahan ko siya ng matindi para malaman mo kung ano ang nangyayari kapag binangga mo ako, si Zhao Dongfeng. Sino ang naglalakas loob na magsalita ng ganyan dito? Nandito na si President Ye. Mabuti man siya o masama, malapit na nating malaman ang totoong pagkatao niya. Mukhang may magandang palabas tayong mapapanood. President Ye, dumating din po kayo sa wakas. Ang matandang walang silbing ito, naglakas loob na magpanggap bilang head ng Chamber of Commerce. Nagsalita lang ako ng konti laban sa kanya, pero sinaktan niya ako. Kailangan niyo pong magbigay ng hustisya para sa akin. Oo nga po. Nandito lang siya para sa libreng pagkain at inumin. Dapat siyang palayasin agad. At mas mabuti pang ipakulong sa mga pulis. Tumigil kayong lahat. Ha? Tagapangulo, pasensya na po. May kailangan lang pong asikasuhin na mahalagang bagay. Kaya nahuli ako. Sana ay huwag niyo po itong mamasamain. Dumating ka sa tamang oras? Hindi ka naman nahuli. Ye, President Ye, hindi po kaya nagkakamali kayo? Hamak na delivery rider lang po siya. Paano siya magiging tagapangulo? Idilat mo ng mabuti ang mga mata mo? Anong karapatan mong kwestiyonin ang pagkakakilanlan ni tagapangulo? Ako si Yeshua sa harap ninyong lahat. Ay formal na ipapakilala ang lahat? Na ang ginoong nasa tabi ko, si Kim Yun-hai, ay anak ni dating tagapangulo. At siya rin ang ating Tianhai Group na bagong hirang na tagapangulo. Ano? Ibig sabihin, daang bilyong dolyar ang halaga ng tatay mo? Ibig sabihin, dati pala akong asawa ng isang bilyonaryong presidente. Kung ganoon, hindi ba mas mayaman ang tatay ko kaysa sa Zhao na iyan? At pagdating ng araw, mapupunta sa akin ang lahat ng perang iyon, hindi ba? Ngayon, ano na ang gagawin natin?
ang Zhao Dongfeng na ito kung paano niya ako itrato at hiyain. Sigurado akong nakita ng inyong sariling mga mata. Idinedeklara ko, mula sa araw na ito, ang Zhao Group ay tatanggalin na sa Linhai Chamber of Commerce. Mula ngayon, ang sinumang makikipagtulungan sa Zhao Group o makikipag-ugnayan sa kanila ay ituturing na kalaban ko, si Qin Yunhai. Ibig sabihin noon ay kinalaban niyo na rin ang Tianhai Group. Chairman Qin, huwag po kayong mag-alala. Ako, ang Chengda Group ay nangangakong puputulin na ang ugnayan sa pamilyang Zhao at hinding-hindi na kami kakausap sa kanila. Totoo po. Mula ngayon, susunod na po kami sa bawat utos ni Chairman Qin. Kung papuntahin nyo kami sa silangan, hinding-hindi kami pupunta sa kanluran. Tama. Makikinig kaming lahat kay President Qin. Tapos na. Tapos na ang Zhao Group. Wala na ang lahat. Zhao Dongfeng, may gusto ka pa bang sabihin? Chairman Qin, naging bulag po ako at nagpadala sa kasakiman. Mali ako at hindi ko nakilala si Bundok Tai. Ang babaeng iyan, siya ang tumukso sa akin. At saka, ang anak nyo, ibabalik ko na siya sa inyo. Ayaw ko na po. Umalis ka sa harapan ko. Ang mga basurang iyan, solohin mo na lang. Chairman Qin, nagmamakaawa po ako sa inyo. Bigyan niyo pa po ako ng isa pang pagkakataong magbago. Handa po akong maging utusan niyo sa lahat ng bagay. Hindi. Kahit maging aso niyo po ay ayos lang. Hindi ko kailangan ng isang masamang asong tulad mong nangangagat. Mga tao, kunin siya. Paalisin siya rito. Opo! Simula ngayon, ayaw ko na siyang makita pa sa asosasyon. Huwag po. President Qin. President Qin. Chairman Qin, ano po ang balak ninyong gawin sa dalawang ito? Ang mga basurang ito, dumudumi lang sa paningin ko. Gusto ko nang wakasan ang lahat ng koneksyon ko sa nakaraan. Kayong mga narito, paalisin ang dalawang taong ito para hindi na sila makapang-istorbo sa paningin ni Chairman Qin. Masusunod po. Pa, Mahal, huwag kang maniwala sa mga kasinungalingan ng Zhao na iyan. Pinilit niya lang ako sa lahat. Pinilit niya ako. Biktima rin ako rito. Tapat ang nararamdaman ko para sa iyo. Saksi ang langit sa katapatan ng puso ko. Pa, ako ang kadugo ninyo na inalagaan nyo ng 20 taon. Hindi nyo ito pwedeng gawin sa akin. Tinanakot lang ako ng Zhao na iyan. Pinilit niya akong tawagin siyang Papa. Papa, sa totoo lang, kayo lang po ang kaisa-isa kong ama sa puso ko. Chanmei, ang mga babaeng gaya mo, hindi karapat-dapat magbanggit ng pag-ibig. At pati na rin ikaw. Ikaw na isang walang utang na loob. Sino nga kaya talaga ang ama mo? Pa, bakit niyo po nasasabi yan tungkol sa akin? Ang dugo po na nananalaytay sa katawan ko ay sa inyo, Papa. Umalis ka. Pa, Wala kang utang na loob na tao. Karapat-dapat ka bang maging anak ko? Eksaktong nagdududa rin ako kung ikaw nga ba ay tunay kong anak. Gusto kong magsagawa ng paternity test ngayon din. Sige po, aayusin ko po ang lahat sa pinakamagaling na pribadong laboratorio. Ma, ako ba talaga ang tunay na anak ni Papa? Siyempre, ikaw ang tunay niyang anak. Paglabas ng resulta ng test, tingnan natin kung ano pang sasabihin niya. Ang kayamanan, tiyak na may makukuha kang bahagi roon. Talaga po? Kung ganoon, napakahusay. Hahaha. Chairman Qin, narito na ang hinihingi niyong resulta ng test. Lumabas na po ang katotohanan. Tingnan ko muna ito. Ang $500,000 na ito para sa mabilis na pag-verify ay ako ang nagbayad. Sino ka ba sa akala mo? Bakit ikaw ang dapat maunang tumingin? Kung ayaw mo, diwag, anak mo rin naman siya. Sige, Chanmei. Hindi nga ako nagkamali sa iyo. Hindi ba't gusto mong makita? Halika rito. Tingnan mo ng mabuti. Hindi ito maaari. Hindi ganyan iyon. Hindi ganyan. Ang aking sports car, ang aking mansyon, ang karapatan ko sa mamanahin. Hindi ito totoo. Napakawalang utang na loob mo? Hanggang ngayon ba ay nananaginip ka pa rin ng gising?
Lahat ng mga sinabi mo kanina, walang kahit isa ang pag-aari mo. Papa, kahit hindi po ako ang tunay niyong anak, tinawag ko po kayong Papa sa loob ng 20 taon. Hindi niyo naman po pwedeng gawin ito sa akin. Alam ko na, ang lahat ng ito ay paniguradong sabuatan ninyo. Gumawa kayo ng peke para lukohin kami. Tama. Siguradong peke ito. Gusto mo lang kaming palayasin na mag-ina para masolo mo ang mana ni Lolo. Isang pares ng walang hiyang manggagamit. Hanggang ngayon ba naman, balak niyo pa rin akong baliktarin? Kim Yun-hai, kahit na pumirma na ako sa divorce agreement, hindi pa rin naman tayo opisyal na hiwalay. Sa mata ng batas, legal pa rin tayong mag-asawa, kaya dapat ay mapunta sa amin ang bahagi ng mga ari-arian mo. Tama ang sinabi ni Mama. Chen Mei? Zhao Kai? Tingin ko ay talagang ayaw niyo pang sumuko hanggat hindi kayo napaparusahan. Kunin mo ang pinakamagaling na pangkat ng mga abogado sa bansa. Ididimanda ko sila. Sisiguraduhin kong ang mag-inang ito ay aalis ng walang bitbit na kahit ano. At pagbabayarin ko pa sila sa lahat ng pinsala at sakit na ibinigay nila sa akin. At dapat, kumpleto ang ibabayad nila. Masusunod po, Chairman Qin. Akala mo ba matatakot mo ako? Huwag mo akong takutin ng ganyan. Chen Mei, tungkol sa pagtataksil mo sa asawa mo, pati na ang sabuatan niyo ni Zhao Dongfeng. Sa ginawa niyo sa negosyo, maraming miyembro ng asosasyon ang makakapagpatunay. At isa pa, si Chairman Qin ay nagpalaki sa anak ng ibang tao sa loob ng 20 taon. Kung may alam ka kahit konti sa batas, alam mo na kung ano ang kahihinatnan mo. Chen Mei, magkita na lang tayo sa korte. Alis na tayo. Mahal, patawad. Nagkamali ako. Pagbigyan mo na po ako. Mahal ko. Patawarin mo ako. Hello? Sino ito? Ako to, ang dati mong kaklase noong college, si Su Wanting. Suwanting? Bakit ka napatawag bigla? Bukas ang 25 na anibersaryo ng graduation natin. Naisip kong mag-imbita para sa isang reunion. Makakapunta ka ba? Oh. Sige. Siguradong pupunta ako bukas. limang taon na ang nakalipas. Hindi ko na alam kung ano na ang hitsura ni Wanting. Wanting, maraming taon na ang lumipas at hindi tayo nagkita, lalo kang gumanda ngayon. Mukhang lalo ka pang bumabata. Uy, ano ba ang sikreto mo sa pagpapanatili ng iyong ganda? Turuan mo naman kami. Sa totoo lang, wala naman akong espesyal na sikreto. Ito ay... Si Wanting ay isang matagumpay na babae. Daan-daang milyong dolyar ang halaga niya. Hindi niyo siya kayang pantayan. Hindi naman. Nagtatrabaho lang ako para may makain ng pamilya. Ay oo nga pala, Wanting. Hindi ka pa ba kasal? Hindi pa. Dapat kang magmadali. Tayong mga babae kasi. Kayong mga babae talaga, napakahilig niyong magchismis. Sino ba ang ating Wanting? Siya kaya ang pinakamaganda sa paaralan. Siguradong hindi siya mahihirapang makahanap ng lalaki. Tulad naming mga matagumpay na tao, lahat kami ay single at marangya ang buhay. Hindi ba, Wanting? Oo. Siya nga pala. Naaalala niyo pa ba ang ating kaklaseng si Kim Yun-hai? Siyempre, tanda ko pa. At masyado siyang makulit noong hinahabol-habol niya si Wanting. Totoo, wala siyang tatay mula pagkabata. At ang pamilya nila ay talagang hikahos. Maging ang mga medyas na suot niya ay may mga tahi pa. Tapos nangarap pa siyang mapunta sa magandang babae. Mahirap lang ang pamilya ni Kim Yun-hai noon, pero baka naman. Ngayon ay isa na siyang malaking boss. Sus, malaking boss? Wanting, ang totoo niyan. Sa ngayon, isa lang siyang walang kwentang tagahatid ng pagkain. Ay naku, President Lee, wag po kayong mag-distract habang nagmamaneho. Ay, okay lang yan. Ilang dekada na akong nagmamaneho. Magaling ang pagdadrive. At kailanman ay hindi. Walang hiya ka. Wala ka bang mga mata? Naglakas loob ka pang bumangga sa sasakyan ko. Kahit ibenta mo pa ang sarili mo, ay hindi mo mababayaran ang kotse ko. Ikaw naman itong bumangga sa likod ko.
Bakit parang ako pa ang may kasalanan? Hoy, ang lakas ng loob mong sumagot. Lintik lang ang walang ganti sa'yo. Lihaw? O, akalain mo nga naman. Hindi ba't ikaw ang dati kong kaklase na si Kim Yun-hai? Nagde-deliver ng pagkain? Talaga ba? Bakit naman ako magsisinungaling sa inyo? Kamakailan lang nakita ko mismo gamit ang mga mata ko. Pasensya na sa inyong lahat. Uli na ako. Yun-hai, halika rito at maupo ka. Hindi. Sino ba ang nagpatawag sa kanya? Hindi ko alam. Hindi ba sabi nila ay nagde-deliver lang siya ng pagkain? Bakit ganyan ang suot niya ngayon? Kailangan pa ba nating itanong yan? Siguradong gusto lang niyang magpakitang gilas sa harap ni Wanting at magpanggap na mayaman. Lihaw, balita ko noong mga nakaraang taon. Sa real estate ka pumasok. Marami ka sigurong kinita, no? Hindi naman gaano. Mahigit 10 bilyong dolyar lang. Maliit na bagay lang iyon. Lihaw, napangbaba mo naman yata. Mahigit 10 bilyong dolyar tapos maliit lang? Kumpara sa tatay-tatayan kong si Yu Cheng, barya-barya lang ang kinikita ko. Ano? Ibig sabihin, isang makapangyarihang tao sa real estate. Ang tatay-tatayan mo, ang chairman ng Chengda Group na si Yu Cheng. Huwag niyong ipagkakalat ang tungkol dito. Panatilihin nating lihim ito. Grabe, President Lee. Kung magkakaroon ng pagkakataon sa hinaharap, kailangang tulungan mo rin kaming mga kaklase mo. Ano sa tingin nyo? Tama ako, di ba? Oo, tama ka, sige ba? Magkakaklase naman tayo. Halika. Madali akong kausap. Huwag kayong mag-alala, Chairman Qin. Sinisiguro ko na ang Chengda Group mula ngayon ay puputulin na ang ugnayan sa pamilyang Zhao at hindi na muling makikipag-ugnayan sa kanila kailanman. Siya siguro si Yu Cheng, di ba? Ang ating President Lee ngayon ay matagumpay na sa buhay, hindi tulad ng iba rito, na may edad na, pero nagde-deliver pa rin ng pagkain. Ipinapahiya mo lang kaming lahat ng mga kaklase mo. Kapag lumabas ka, huwag mong sasabihin kilala mo kami dahil kaming lahat ay hindi magpapahiya ng ganyan. Tama. Ang mga taong gaya niya ay hindi karapat-dapat na makasama nating maupo rito. Anong masama sa pagiging delivery driver? Nagtatrabaho lang naman siya, nagsisikap sa sarili, at hindi naman nagnanakaw. Ano ang dapat ikahiya roon? Wanting, bakit mo pa siya pinagtatanggol? Hindi ito sa kung sino ang pinapanigan ko. Magkakaklase naman tayong lahat, kailangan ba talagang maging ganito? Yun-hai, huwag mo na lang silang pansinin. O sige lang. Hindi na ako nagde-deliver ng pagkain. O, hindi ka na nagde-deliver. Baka naman, lumipat ka na sa pagiging guard. President Lee, hindi mo ba mahulaan? Siguradong nagtitinda na yan ng insurance ngayon. Ha ha ha. Mali kayong lahat. Hindi ako guard. At hindi rin ako nagbebenta ng insurance. Mayroon na akong sariling negosyo. O, talaga? Negosyo ba, kamo? Anong klasing negosyo naman yan? Kailangan mo ba ng tulong ko? Huwag na. Masyadong maliit ang negosyo mo. Hindi mo ako kayang tulungan. Napakaliit ng negosyo mo. Hindi mo ako kayang pantayan. Kay yabang naman nito. Sige, sabihin mo sa aming lahat, ano ba talaga ang negosyo mo? Ako. Pasintabi po. Sino po rito si Miss Su? Ako yun. Magandang araw po sa inyo, Miss Su. Ito po ay ipinagawa ni President Lee para sa inyo, ang inyong customized na cake na sana ay manatili kayong bata at maging maligaya habang buhay. Wanting, ngayon ang kaarawan mo. Maligayang kaarawan. Wow! Ang romantiko naman ni President Lee. Hindi. Masyadong mahal ito, hindi ko ito pwedeng tanggapin. Magkano lang ba ito? Ilang daang libong dolyar lang ito. Wanting, tanggapin mo na. Galing ito sa puso ni President Lee. Oo nga naman. Tanggapin mo na iyan. Hindi ko akalain na ngayon pala ang kaarawan ni Wanting. Sana pala ay nakabili ako ng kahit ano para sa iyo. Pasensya na, Wanting. Hindi ko alam na kaarawan mo pala ngayon. Ayos lang. Sa totoo lang, wala naman akong planong ipagdiwang ito. Sapat nang dumating ka, masaya na ako. Ha, Kim Yun-hai. Ikaw talaga, Kim Yun-hai. Naalala ko nung araw, parang nanligaw ka pa kay Wanting, hindi ba? Sa mahalagang pagkakataong ito, ang kaarawan ni Wanting ay wala
ka talagang dinala at dumating ka nang walang kahit anong regalo? Rolls-Royce. One thing, ang kotseng ito ay binili ko lang nitong nakaraang mga araw. Dahil birthday mo naman ngayon, wala akong ibang naihandang regalo, kaya ibibigay ko. Ito sa iyo. Hala, hindi maaari. Masyadong mahalaga at mahal ito. Siguradong hindi ko ito matatanggap. Kahit ang pinakamurang Rolls-Royce ay nagkakahalaga ng 5 o 6 na milyong dolyar. One thing, tanggapin mo na ito please. Sa bahay namin, may mahigit 10 pa kaming ganito. Mahigit? 10? Gaano kaya kalaki ang garahe nyo? Huwag mong sabihing, si Kim Yun-hai ay isang mayamang tao na nagpapanggap na simple? Mep, Kim Yun-hai, huwag ka nang magpanggap na mayaman dito. Sa tingin ko, isang hamak na laruan lang iyan na binili mo online sa murang halaga. Laruan? Nakasada ang kotse sa baba? Kung hindi ka naniniwala, pwede kitang payagan na i-test drive ito ng libre. Huwag mo akong lokohin. Akala mo ba wala akong alam kung talagang kaya mo, bayaran mo ang bill natin para sa kinain natin ngayon. Nasa Imperial Grand Hotel tayo. Ang bill para sa hapunan na ito ay aabot ng hindi bababa sa 220,000 dolyar. Hindi ako naniniwalang makakapaglabas ka ng ganoong pera. Huwag na. Ang kinain natin ngayon ay, ako na ang... Ayos lang yon. Waiter. Bill please. Magandang araw po, sir. Ang kabuuan po ay 288,800 dolyar. 288,800 dolyar. Bayaran mo na yan. Ang kabuuan ay 288,000 dolyar. Narinig niyo ba iyon? 288,000 dolyar. Magbayad na kayo agad. Anong tinitingin-tingin mo? Kailangan pa bang tignan ng mayayamang tao ang bill? Hindi mo siguro kayang bayaran ito, no? Oo nga. Itong 288,000 dolyar, hindi lang basta-basta mailalabas ng kung sino lang. Sa tingin ko nga, yung sasakyan niya, 80% ay hiram lang, ginamit lang para magyabang. Tama. Nagpapanggap lang siyang mayaman. Hindi niya akalain na sa harap ni President Lee ay mabubuko ang pagpapanggap niya. Tumpak. Ako na lang ang magbabayad sa kinainan natin. Huwag muna. One thing. May gustong magmayabang dito. Hayaan nating ituloy niya ang pagyayabang niya. Hindi ba? One thing. Walang problema. 300,000 dolyar lang naman yon. Langka mo. Maglabas ka ng pera. Maghintay ka. Ngayon din ay bibilhin ko ito sa harap niyo. Sir, hindi na po kailangan. Ang aming general manager ay nagbigay ng utos kanina na ang inyong mesa ay libre na po. Ano? Sinasabi mo bang ang chairman na si Tianhai Group ay kumakain dito sa atin? Tiyak po yon. Nasa Gentings box po siya. Nasa pagtitipon din po ako noong araw na iyon. Nakita ko po siya ng sarili kong mga mata. Imposibleng magkamali ako. Sige, tawagin mo rito si Supervisor Tan. Bilis. President Liu, tinatawag niyo po ako? Supervisor Tan, ang mga bisitang nasa Gentings private room, siguraduhin mong libre ang lahat sa mesa nila. Opo, President Liu. Sige, pumunta ka na. Libreng kain? Hindi ba ako nagkakamali? Opo, hindi po kayo nagkakamali. Libre nga po ang lahat. Paano nangyari ito? Dito sa Dihaw Hotel? Kailan pa naging libre dito? Dito sa mesa natin, baka naman meron tayong kasamang napaka-impluensyadong tao? Sa inyong lahat, ang totoo niyan, ang President Liu ng hotel na ito ay kailala ko. Siguradong nalaman nilang narito ako, kaya ginawa nilang libre ang kain natin. Tama-tama. Ang tatay-tatayan ni President Lee ay ang chairman ng Chengda Group. Nakalimutan niyo yata. Oo nga pala, siguradong iyon ang dahilan. Pasensya na sa inyong lahat, lalabas lang ako para sumagot ng tawag.
Lihaw, sigurado ka ba na itong President Liu ay naglibre dahil sa impluensya mo? Ano bang pinagsasabi mo? Kung hindi dahil sa impluensya ko, baka sa iyo pa galing ang dahilan? Tama. May ilang tao talaga rito na gustong-gustong angkinin ang lahat para lang magpasikat. Mr. Qin, sa pagkain niyo ngayong araw, nasiyahan po ba kayo? Sino po sila? Ako po ang manager ng hotel na ito. Kayo po, maaari niyo akong tawaging maliit na Liu. Kontento ako. Masarap ang mga pagkain, pati ang serbisyo nyo. Ay napakaganda rin. Mabuti po at nagustuhan niyo. May maipaglilingkod pa po ba ako? Sabihin niyo lang po sa akin agad. Wala naman akong ibang kailangan. Kaya lang, akong si Kim Yun-hai, kapag kumakain sa labas, ay palaging nagbabayad para iwasan na may mga taong magsalita ng masama tungkol sa akin na parang kumakain ako ng libre ng walang paalam. Mr. Qin, huwag niyo pong sabihin iyan. Nakakahiya po. Isang malaking karangalan ng pagkain niyo sa aming restaurant. Ito ang pinaka-inaasam namin. Paano po namin kayo hahayaang magbayad? Kaya naman pala nilibre tayo ni manager dahil ito sa impluensya ni Kim Yun-hai, libre pala talaga. Oo nga, at ano ang ibig sabihin yan? Ibig sabihin, hamak na mas malakas si Kim Yun-hai kaysa kay Lihaw. Samantalang itong si Lihaw kanina pa mayabang na nagmamalaki at nagsisinungaling na. Dahil daw sa kanya kaya tayo nilibre. Iyon pala, yung totoong nagkukunwaring mayaman ay iba pala. Ha 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 ha. Lihaw, hindi ba't sinabi mo kanina na magkakilala kayo ni President Liu? Bakit parang nagmamadali ka ng umalis? Ni hindi mo man lang binati ang kumpare mo? Napakawalang galang naman. Manager, ako po, si Lee. Mr. Qin, hindi ko po kilala ang taong ito. Maraming tao rito sa restaurant ang ginagamit ang pangalan ko para lang manloko ng iba. Huwag na huwag po kayong magpapaloko sa kanya. Huwag kang mag-alala, hindi niya ako maloloko. Kung kailangan niyo po, pwede ko siyang ipataboy sa mga tauhan ko. Ano? Teka lang. Sige, maasahan kita. Sino ang tao diyan? Ipalabas ang mapagpanggap na lalaking ito. Opo, sir. Sandali. Bitawan niyo ako. Hindi ako manloloko. Ninong ko, si Yu Cheng. Bilis. Bilis. Bilisan niyo. Kim Yun-hai, magbabayad ka sa akin. Ang taong iyan, itapon siya palabas. Huwag niyo siyang hahayaang tumapak dito sa hotel kahit kailan. Mr. Qin, hindi ko na po iistorbohin ang pagkain niyo. Ah, Qin. Ay, hindi. Kuya Hai, ako. Gusto sana kitang alukan ng inumin. Kuya Hai, magkakaklase naman tayo dati. Sana ay matulungan mo kami pag may pagkakataon. Kuya Hai, noong nag-aaral pa tayo, humahanga na ako sa iyo. Oo nga, kami. Tungkol sa akin, isa lang akong delivery rider, wala akong karapatan na makasama ang mga tulad ninyo na may matataas na posisyon at makihati sa inyo sa hapag na ito. Kuya Hai, ano po? Parang nagbibiro po kayo. Tama siya. Sa tingin niyo ba nagbibiro lang ako? Susunduin ko pa pala ang pangalawa kong anak. Mauna na ako sa inyo. Uuwi na ako para ipagluto ang asawa ko. Ako rin. Aalis na rin po ako. Anong nangyayari dito? Nasaan na sila? Hoy, Yun-hai. Paano mo nakilala si President Liu ng Imperial Hotel? Wala iyon. Nagkataon lang na. Nagkita kami ng ilang beses dati. Nga pala. Simula pa noong nag-aaral pa si Lihaw, alam kong hindi siya mabuting tao. Sa susunod, lumayo ka sa kanya. Opo, naiintindihan ko. Wanting. Gabi na? Ano kaya kung ihatid na kita pa uwi? Sige ba? Sakay na, Wanting.
Yunhay, salamat sa paghatid sa akin pauwi. Walang anuman. Kung gayon, magpahinga ka na ng maaga. Sige. Sino ang gumawa nito? Wanting. Tutulungan kitang tumawag sa 911. Huwag. Huwag kang tatawag sa mga pulis. Wanting. Magsabi ka sa akin ng totoo? Ano ba talaga ang nangyari? Yunhay, hindi ko na ito ililihim sa iyo. Kamakailan, nagkaproblema ang kumpanya ko. Marami akong nautang na pera sa labas. Plano ko sanang gamitin ang pagkakataon sa reunion para makipag-usap kay Lihaw tungkol sa business collaboration. Hindi ko akalain na may masama pala siyang balak sa akin. Kaya hindi na ako nakapagsalita. Hindi kaya nang hiram ka sa mga pautang na mataas ang interes? Akala ko malalampasan ko rin ang hirap. Hindi ko inasahan. Na lalo pang lalaki ang problema. President Su, sa wakas ay nahuli rin kita. President Su, ang utang niyo sa boss namin, kailan niyo ba balak bayaran? Gipit lang po ako ngayon. Pwede po bang bigyan niyo pa ako ng 3 araw? 3 araw? Ano? Paulit-ulit na 3 araw? Akala mo ba charity ito? Sinasabi ko sa'yo, limitado lang ang pasensya ko. Kapag hindi ka pa nagbayad, ipapakakalakal kita sa masasamang tao. Bago siya mapunta sa kanila, dapat masiyahan muna ang mga kasama natin. Itong ganitong matured na babae, kapag napaglaruan, masarap sa pakiramdam. Oo nga, gusto ko ang ganitong klase, yung maganda pa rin kahit may edad na. Hoy, mga kumpare, utang lang naman ang pinag-uusapan, di ba? Ayusin niyo ang mga pananalita niyo. Hoy! Matandang hukluban, ano bang pakialam mo rito? Sino ba ang hindi nagsarado ng zipper at nakatakas ka rito? Tingnan mo muna kung sino ka bago ka sumabat. Napakapakialamero mo. Hindi mo ba alam kung sino ang kinakalaban mo? At bakit ka nakikialam dito? Tama. Kung matalino ka, lumayas ka na dito. Huwag kang humarang sa dinadaanan namin dahil kapag nagsalita ka pa, paparusahan talaga kita. Magkano ba ang utang niya sa inyo? Ako na ang magbabayad para sa kanya. Ang tanda mo na, pero nagmamarunong ka pa rin magligtas ng babae? Tama? Kahit ibenta mo pa iyang matatanda mong buto ng 100 beses, o sige, hindi pala, 1,000 beses, hindi mo pa rin ito mababayaran. Magkano ba? Sabihin niyo lang ang halaga. Makinig ka ng mabuti para hindi ka mabulaga. Siya ay may utang sa amin. 30 milyong dolyar. Akala ko naman ay napakalaki na. 30 milyong dolyar lang pala. Ako na ang magbabayad niyan. Aba, hoy matanda ka. Huwag mong isiping porket may pera ka. Ay ang galing-galing mo na. Sinasabi ko sa'yo, kahit pabayaran mo ang utang mo ngayon, hindi magiging ganoon kadali ang matapos ang gulo na ito. Ano? Gusto niyo pa bang pigilan ang pagbabayad ng utang? Para ba patuloy niyo akong singilin ng interes? No, no, no. Siya ay ang babaeng kursunada ng boss namin. Ang boss niyo? Hala. Sino naman kaya yan? Matatakot ka kapag sinabi ko sa'yo. Ang boss namin ay isa sa 4 na pinakamalakas na tauhan ni Master Long, si Kuya Meng. Chairman Kin, ngayong araw ay formal ko pong ipapakilala sa inyo ang isang tao. Kung ang isang taong katulad niyo, President Ye, ay bilib sa kanya, gusto ko nga siyang makilala. Ang pangalan niya ay Master Long. Master Long? Ang ibig mo bang sabihin? Ang sikat na leader sa 3 probinsya ng Linhay na si Master Long? Eksakto po. Si Master Long ay galing din sa hirap. Salamat sa tulong ni dating chairman na nag-alaga at naghubog sa kanya. Kaya naman kay dating chairman siya ay talagang naging matapat. Kung may kailangan po kayo, sabihin niyo lang po sa kanya. Binibining Ye. Nagpupugay po ako sa inyo, Mr. Chin. Naku po. Matagal ko nang naririnig ang tanyag na pangalan ni Master Long. Isang malaking karangalan po na makita kayo ngayon. Masyado naman po kayo magalang, Mr. Kin. Sa susunod po ay tawagin nyo na lang akong Xiaolong. Kapag may kailangan po kayo, huwag kayong mag-atubiling magsabi. Basta't kaya ko, ay hinding-hindi ko kayo bibiguin. Napakabilis niyo kausap, Master Long. Tuloy po kayo. Maupo muna kayo. Kaya pala, mga tauhan lang kayo ni Xiaolong. Akala ko naman kung sino na kayong matatapang. May gana kang tawagin ang ating Master Long na Xiaolong? Tingin ko gusto mo nang matapos. Tama. Gusto mo bang saktan ka namin ng malubha? Hindi lang kayong mga basurang to. Kahit pa ang amo ninyong si Master Long ang pumunta rito, hindi siya maglalakas loob na kausapin ako ng ganyan. Sino ba ang napakalakas ng loob na yan? Patandang to, nandito na ang boss ko. Tignan natin kung ano ang gagawin mo mamaya. Hoy, matanda. Ikaw ba yung nandito na nagmamatapang at kung ano-ano ang sinasabi? Tama ka? Ako nga. Sasabihin ko sa'yo, maaari mo akong bastusin, pero hindi ang ating Master Long.
Dito sa teritoryo ng Linhay, sinumang bumangga kay Master Long, kahit ang pinakamataas pa sa langit ang dumating, wala nang makakapagligtas sa'yo. Naintindihan mo ba? Talaga ba? Kung ganoon, sa araw na ito, hindi ako naniniwala sa sinasabi mo. Matanda ka. Talagang ayaw mo pang sumuko hanggang sa wala ka nang magagawa. Sugod, turuan niyo siya ng leksyon sa kaniyang bibig. Tignan natin kung maging matapang pa yang pananalita niya. Opo. Hinto. Wumeng, ako ang may utang sa iyo. Huwag mo nang isama pa rito ang mga walang malay na tao dahil wala siyang kinalaman sa gulong ito. Su Wanting, hindi pa nga kita pinagbabayad sa atraso mo pero kusa ka na palang nagpakita rito. Sasabihin ko sa iyo, kung ako lang ang kinalaban niya at maganda ang mood ko, maaari ko pa siyang patawarin at palagpasin ang lahat. Pero dahil masyado siyang matapang at walang takot, minaliit niya si Master Long, hindi na ito pwedeng palampasin lang. Maliban na lang kung ano? Maliban na lang kung magiging babae kita. Hahaha? Pagsalubungin mo at paluhurin ang matandang ito, yumukod siya at humingi ng tawad sa akin at pagkatapos ay lumigid sa buong villa na ito. Nang 3 beses habang gumagapang at tumatahol na parang aso, baka sakaling mapag-isipan ko pa. Ano pang hinihintay mo? Ang maging babae ng boss namin ay isang napakalaking suwerte sa buhay mo. Ano pa ang hinihintay mo? Ang maging babae ng boss namin ay isang malaking karangalan para sa iyo. Tama-tama. Maraming babae ang nakapila. Nagkakandara pa silang lahat na maging babae ng boss namin. Ang boss namin ay hindi naman mapili sa iyo. Huwag ka nang magpabebe pa. Yunhai, huwag mo na akong intindihin. Salamat sa mabuting hangaring mo. Ayokong madamay ka sa gulong ito. Ang gulong pinapasukan mo ay papasukan ko na rin. Gusto kong makita kung kakayanin niyo akong galawin. Walang hiya, napakayabang mong matanda ka. Ngayong araw, sisiguraduhin ko na malalaman mo kung gaano kalala ang parusang matatanggap mo. Sandali lang. Ano iyon? Natatakot ka na ba ngayon? Gusto mo na bang magmakaawa? Magmakaawa sa iyo? Tatawagan ko si Master Long dahil gusto kong makita kung paano kayo parurusahan ni Master Long. Sa tingin mo talaga ay karapat-dapat kang tumawag sa kanya? Napakalaking katatawanan nito. Kung ganoon ay maghintay kayo at panoorin nyo. Tingnan natin kung makakatawag nga ako. Sige, maghihintay ako. Kapag hindi mo yan matawagan, talagang tuturuan kita ng leksyon. Hello? Master Long? Si Qin Yunhai ito. Mr. Qin, napakagabi na. May problema ba? Nasa labas ako ngayon. At nagkaroon ng kaunting problema. Ano? May nangahas talagang kalabanin ako. Sabihin mo sa akin kung sino siya? Hinding-hindi ko siya patatawarin. Ang taong ito ay nagngangalang Wumeng at ang sabi niya ay tauhan niyo siya. Ibigay mo sa kanya ang telepono dahil tatanungin ko siya kung kanino galing ang lakas ng loob niya. Boss, siya. Posible kayang tinatawagan nga niya si Master Long. Paano mangyayari yon? Hindi basta-basta nakakausap si Master Long. Tumatawag siya kay Master Long? Kapag totoong natawagan niya si Master Long, kakain ako habang nakabaliktad? Heto. Gusto kang makausap ni Master Long. Matanda ka? Sinong niloloko mo? Sa tingin mo ba ay dapat kang tumawag kay Master Long? Tumingin ka muna sa salamin bago ka magsalita. Kung ayaw mong mapahamak, lumuhod ka agad sa harap ko at umaktong parang aso. Kung hindi, ngayon ay ipapakita ko sa iyo kung ano ang totoong pagdurusa. Wumeng, anong ginagawa mo? Master Long, talaga pong, kayo po ba talaga iyan? Walang hiya ka. Wala ka talagang galang. Pati si Mr. Qin ay nagawa mong kalabanin. Gusto mo na bang mawala ng tuluyan? Wumeng, wala akong pakialam kung anong gawin mo. Ang mahalaga, kailangang maging kontento si Mr. Qin sa iyo. Kung may makita siyang kahit katiting na pagkakamali, pagbabayarin kita ng matindi. Master Long, naintindihan ko po, huwag po kayong mag-alala. Ano? Naniniwala ka na ba ngayon? Mr. Qin, nagkamali po ako ng kinalaban. Pakiusap po, pakawalan niyo na ako. Kuya, ano? Anong ginagawa mo? Ikaw? Talaga bang?
Dahil sa inyo, kaya nandito tayo sa gulo. Bilisan nyo at lumuhod kayo kay Mr. Chin. Kapag nalaman ito ni Master Long, ay tiyak na tapos na kayo. Kin, Mr. Kin, kami po, nagkamali kami. Ituring nyo na lang akong walang kwenta at palayain na po kami. Opo, Mr. Kin, patawarin niyo na po kami. Sino ba talaga ang lalaking yun? At kilala pa niya si Master Long. Sige. Dahil sa respeto ko kay Master Long, hindi ko na palalakihin ito. Pero, lahat ng dumi na iniwan nyo sa pintong ito, pati ang mga sinulat nyo sa pintuan, ay linisin nyo at alisin nyo lahat. Opo. Opo. Maglilinis po kami agad. Mr. Chin, nalinis na po namin ang lahat. May kailangan pa po ba kaming gawin? Pwede na siguro yan. Ito ang checking nagkakahalaga ng 30 milyong dolyar simula sa araw na ito. Ang utang na ito ay kinalilimutan na natin. Huwag na po. Mr. Kin, sa aming nagawang kamalian sa inyo at kay Miss Su, ang perang ito ay ituring nyo na lang bilang bayad pinsala po. Bakit ba ang dami mong satsat? Kapag pinapaabot sa iyo, kunin mo na. Dahil ang utang na ito ay tapos na at bayad na. Mula ngayon, huwag mo nang guguluhin muli ang buhay ni Miss Su. Dahil kung hindi, pagbabayarin ko kayong lahat. Opo. Huwag po kayong mag-alala. Sisiguraduhin naming hindi na kami magpapakita sa inyo ni Miss Su. Layas? Alis na tayo, bilis. Yunhai, maraming salamat sa tulong mo ngayong araw. Kung hindi dahil sa iyo, ay hindi ko talaga alam kung anong gagawin ko. Huwag mong sabihin iyan. Dahil maraming taon na tayong magkaklase. Kaya kapag may problema ka, hindi kita pababayaan. At dahil nandito na rin tayo, gusto mo bang pumanhik muna? Sige. Ang alak dito sa bahay namin ay medyo mura lang. Hindi ko alam kung masasanay ka rito. Ayos lang. Kahit ano ay kaya kong inumin. Siya nga pala. Paano mo nakilala ang isang bigating tao gaya ni Master Long? Wala iyon. Noong mga nakaraang taon lang. Dahil sa isang pagkakataong nagtagpo ang aming landas. Isang simpleng pagkikita lang pero natulungan ka niya ng ganoon kalaki, masyado ka namang mapagkumbaba. Pero ano man ang mangyari, gusto pa rin kitang pasalamatan. Dahil tinulungan mo akong lutasin ng isang malaking problema. Tingnan mo ito. Nagpasalamat ka na sa akin kanina. Sa pagitan nating dalawa, hindi mo na kailangang mahiya pa. Huwag kang mag-alala. Ang perang utang ko sa iyo ay tiyak na babayaran ko. Kaya lang, sa kumpanya ko ngayon ay wala pang ganoon kalaking pera. Imbis na yun. Bakit hindi? Hindi kaya iyon ang gagawin niya? Paano kung, kahit na narito ka, ay maging kasosyo na lang ang kumpanya namin? Ituring mo na lang itong isang investment. Sige. Pwedeng-pwede. Mukhang masyado lang akong nag-aalala. Paano namang magiging ganoong klaseng tao si Wanting? Hello? Talaga? Ayos. Sige. Naintindihan ko na. Sige po. Anong nangyari? At ang saya-saya mo yata. Sa Makalawa, malapit sa beach ng Binhai Town ay may isang lupain na isasalang sa isang bidding. Isa itong tourism zone, at napakaganda ng lokasyon. Siguradong malaki ang kikitain natin dito. Dahil kasosyo ka na sa kumpanya ko, bakit hindi tayo magkasamang pumunta roon sa Makalawa? Baka sakali, ay mabigyan mo pa ako ng payo. Sige ba? Sasama ako sa iyo. Para masiguro nating makuha ang lupang iyon. Ayos. Para sa ating tagumpay sa unang proyekto natin. Cheers. Cheers. Hala, medyo gabi na pala. Kailangan ko nang umuwi. Yunhai,
May gagawin ka ba bukas? Gusto sana kitang ilibre ng hapunan. Sige po. Sabi ko, di ba ililibre kita? Bakit ikaw na naman ang nagbayad? Kahit sino naman sa ating dalawa ang magbayad ay pareho lang, di ba? Ano sa tingin mo? Maayos naman. Ma'am, napakagaling niyo pong pumili. Agad niyo pong napansin ang aming pinakamahalagang koleksyon dito sa shop. Ang damit na ito ay gawa pa ng isang international master at ito po ang nag-iisang katangi-tanging piraso rito. Sige, ito na yon. Pakimbalot na. Sige po, sumunod po kayong dalawa sa akin patungo sa VIP Lounge para maghintay ng kaunti. Hello po, ma'am. Ang inyong damit ay nakabalot na po. Ang lahat po ay $128,000. Salamat po. Huy, one thing. Nakakahiya naman na ikaw pa ang bibili ng damit para sa akin. Masyadong malaki ang gastos mo. Ayos lang yun. Sa tingin ko kasi ang damit na ito ay bagay na bagay talaga sa iyo. Aba, hindi ba si President Su ito? Aba, hindi ba't ito si President Su? Kilala mo ba siya? Siya ang laging nang-aapi at kalaban ko sa negosyo. Para lang malamangan ako. Kahit anong maruming paraan ay kaya niyang gawin. Ang mga transaksyon ko ay inagaw niya lahat. Suwanting, nabalitaan ko na ang kumpanya mo ay malapit ng malugi. Bakit may mukha ka pa na pumunta sa ganitong lugar para bumili ng mga mamahaling gamit? Tama. Kung ako sa'yo, noon ko pa isinara ang kumpanya at bumalik na lang sa probinsya para magtanim. Jayagi, kung ano man ang lagay ng kumpanya ko, hindi mo na kailangang makialam. Naku, ang ibang mayayamang babae ay nag-aalaga ng mga gwapong bata, mga toy boy at kung ano-ano pa. Pero ikaw, isang matandang, uugod-ugod na aso ang inaalagaan mo. Bangkarote na siya, hindi na siya mayaman. Tama, tama. Mahal ko, tama ang sinabi mo. Aba, yung ibang mayayamang babae, karaniwan nang nag-aalaga ng mga gwapong bata, mga matitipunot palaban. Pero ikaw, talagang nag-alaga ka pa ng isang ulyanin at matandang aso. Bangkarote na siya, paano siya matatawag na mayaman? Oo nga, mahal ko, tama ka. Ang antas ng shop na ito, pababa na ng pababa, kung sino-sino lang ang pinapapasok sa VIP room. Ngayon din, paalisin mo agad sila para hindi madumihan ang mata naming mga VIP. Pareho lang naman kaming mamimili. May pagtatangi ba rito? Walang kwenta. Ito ang pinakamalaking shopping center sa Linhai City. Ang isang matandang asong umaasa sa babae ay hindi nababagay na maging kapantay ko. Isa talaga itong napakalaking katatawanan. Ano pang tinititingnan nyo? Bakit hindi nyo pa sila paalisin? Sino ang nag-iingay dito sa loob ng VIP room? Sinong tao ang nasa VIP room? Ang iingay nyo rito? Sila po iyon. Kayo bang maingay dito sa VIP room? Pwede mong tanungin ang tauhan mo. Kung sino, rito ang parang asong nagwawala at nangaaway. Manager Song, isa akong malaking kliyente na gumagastos sa tindahan nyo nang hindi bababa sa mahigit $5 milyong taon-taon. Kaya ngayon, inuutusan kita na palayasin mo sila rito? Walang problema, di ba? Akala ko naman kung gaano kalaki ang pera mo. Sa totoo lang, gumagastos ka lang ng $5 milyong sa isang taon at sa kakarampot na halagang iyan, nagawa mo pang magyabang dito? Manager ka, di ba? Kung ang paggastos ng $5 milyong sa isang taon ay tinuturing ng malaking kliyente, kung bilhin ko ang buong tindahan, anyong ito? Anong antas na kaya ako? Anong pinagsasabi mong kayabangan? Isa ka lang matandang umaasa sa iba, magkano lang ba ang laman ng bulsa mo? Ikaw, na matandang linta at walang silbi,
Magkano lang ba ang pera sa bulsa mo? Tama. Kilala mo ba ito? Anong Supreme Black Dragon card? Hindi ba isang basurang card lang yan? Anong nakakamangha diyan? Lapastangan. Hindi mo man lang kilala ang Supreme Black Dragon card? Tapos may lakas ka pa ng loob na magmalaki rito? Lumayas ka. Dito, hindi kayo malugod. Manager Song, pag-isipan mong mabuti ang ginagawa mo. Kapag pinalayas mo kami, ito ay magiging isang napakalaking lugi sa shop nyo. Ang kita ninyo ay tiyak na babagsak ng husto. Totoo. Hintayin nyo na lang na malugi at magsara kayo. Lumayas na kayo. Huwag niyo akong piliting magtawag ng tao. Sige, humanda ka sa akin. Alis na tayo. Tara na. Mr. Kin, pasensya na po talaga dahil nagkaroon po kayo ng pangit na karanasan sa pamimili. Tungkol po sa damit na ito, ay inaayos na po ng aming opisina. Ang refund para sa inyo. Ibigay na lang po namin ito ng libre sa inyo bilang tanda po ng aming paumanhin. Kung ganoon, salamat na lang sa inyo. One thing? Tara na. Plano ko sanang ibili ka ng damit. Ngunit hindi ko inaasahan. Nawala na naman pala tayong babayaran. Ayos lang yan. Iyang pera mo, itabi mo muna, at kapag nagkatulungan na tayo, at nabili na natin ang Binhay Town na lupain na yon, doon mo na lang ako pasalamatan ng lubos, hindi pa naman huli ang lahat. O sige, usapan na natin yan ha. Sa susunod dapat ako na ang tatalaya, ako na ang gagastos. Dahil kung hindi, ay magagalit talaga ako sa iyo. Walang problema. Sa susunod, ay tinitiyak kong hindi na ako makikipag-agawan sa iyo. Yunhay. Mayroon sana akong itatanong sa iyo. Ano iyon? Ikaw ba? Ay kasal na? Ako. Hiwalay na. Ha? Pasensya ka na. Hindi ko sinasadya. Ayos lang. Bahagi na iyon ng nakaraan. Pa sa akin, tapos na ang yugtong iyon. Kung ganoon. Naisipan mo na bang magpakasal muli? Ako. Kung makakahanap ng tamang tao, siguradong ikokonsidera ko iyan. Tutal, kailangang magpatuloy ang buhay. Kapag nag-iisa ka, hindi maiiwasang makaramdam ng pangungulila. Yeshua, alam mo ba ang tungkol sa auction ng lupain sa Binhay Town? Parang narinig ko na po iyon. Isa lang naman po itong maliit na auction para sa Chengda Group. Siya na naman. Kung kailangan niyo po, maaari ko itong ayusin ng maaga. Sige, abisuhan mo sila. Sabihin mo, pupunta rin ako bukas sa auction para tumingin-tingin. Opo. Ninong, bukas po sa auction ng lupain sa Binhay Town. Pasamahin niyo naman po ang anak niyo. Bigyan niyo po ako ng pagkakataon. Sige, walang problema. Madali lang yan. Balak ko rin naman na hatiin sa bawat parte ang lupaing iyon para sa auction. Ibabahagi ko sa iyo ang pinakamalaking parte. Ninong, wala nang kailangang sabihin pa. Uubusin ko ito. Kayo na ang bahala. Naku. President Yu, tumatawag ang Yeshua. Tumatawag ang Yeshua? Akin na, bilis! Sige po. Sige po. Chairman Ye, huwag po kayong mag-alala. Itiyakin kong magagawa ang lahat ng maayos. Ninong, anong magandang balita po iyan? Ang saya niyo po yata. Hahaha. Siyempre, dahil darating dito bukas ang Chairman Qin. Ang kay Tianhai Group na si Chairman Qin, darating na bukas. Talaga? Siyempre, totoo iyon. Basta't makagawa. Tayo kay Chairman Qin ng magandang koneksyon. Balang araw,
Darating din ang panahon na aasenso tayo ng husto. Eddie, congratulations sa inyo, Ninong. Sige, sabihan ng security office na bukas, darating si Chairman Keane. Sabihan silang lahat na ayusin ang kanilang trabaho at maging alerto. Boss Ninong, sa pagdating ni Chairman Keane bukas, kung maaari po ay ipakilala niyo ako ng maayos sa kanya para sa hinaharap. Makasabay ako sa swerte niyo, Boss Ninong, nang makasilbi pa ako sa inyo. Huwag kang mag-alala. Sige po. Hanggat may nakukuha ako dito sa Ninong, may mapupunta rin sa iyo. Sumunod ka lang sa akin dito sa Ninong. Sisiguraduhin kong magiging maganda at sagana ang buhay mo. Napakahusay, Ninong. Ay naku. Tatay ko. Para sa inyo po. Wala na akong sasabihin pa. Kayo na po ang bahala. Sige. Mabuti. Ninong, eto na po. Iinumin ko na lahat. Sige. Ay nako, President Lee, matagal na tayong hindi nagkita. President Gia, pumunta ka rin sa bidding area? Siyempre naman. Ang lupa rito sa coastal town, lahat ng tao ay nakatitig dyan. At saka, nabalitaan ko, ngayong araw, darating din si President Keane. Kaya naman, pumunta ako para makakita ng kakaiba. President Gia, ang bilis naman ng balita sa iyo. Saan galing ang balita mo? President Gia, totoong pumunta ka rito para mamasyal. Pero sasabihin ko sa iyo, ngayong araw ang ninong ko mismo ang magpapakilala sa akin kay Chairman Chin. Talaga ba? President Lee, kapag napalapit ka na sa malaking tao gaya ni Chairman Chin, siguradong magiging matagumpay ka na. Pagdating ng oras na yon, huwag mo namang kalimutang tulungan ang kuya mo rito. Madali lang yan. Walang problema. One thing. Ang laking pagkakataon naman. Narito ka rin pala. Lihaw? Jayagi, anong ginagawa niyo rito? Ang ninong ko ang siyang organisador ng auction na ito. President Lee, magkakilala kayong dalawa? Siyempre, magkakilala kami. Dating kaklase ko siya. Bakit? Pati ikaw, kilala mo rin si Wanting. Hindi kami magkakilala. Wanting, sasabihin ko sa iyo, pumayag na ang ninong ko na ibigay sa akin ang pinakamagandang lupain sa Binhai Town. Dahil sa pinagsamahan natin bilang dating magkaklase, pakiusapan mo lang ako, sasabihan ko ang ninong ko na bigyan ka rin ng isang parte. Ano sa tingin mo? Hindi na kailangan. Noong nag-aaral pa si Lihaw, alam ko nang hindi siya mabuting tao. Kaya sa susunod, lumayo ka sa kanya. Bakit parang hindi ka naman marunong magpasalamat? Alam mo ba kung gaano karaming tao ang nag-aabang sa proyekto ng Binhai? Pasensya na. Pero wala sa ugali ko ang makiusap sa iba. Kung mabibili ko, bibili ako. Kung hindi naman, okay lang. President Lee, Boss President Lee, kung ayaw naman niya ang lupang iyon, di sana ay sa akin mo na lang ibigay. At tungkol naman sa komisyon pagkatapos nito, sinisiguro ko po sa inyong hindi kayo mabibigo. Wanting. Pasensya na talaga, Wanting. Masyadong traffic sa daan kaya nahuli ako ng dating. Ayos lang yon. Hindi pa naman nagsisimula ang auction. Masyado kang nagmadali, basang-basa ka na ng pawis.
Bakit sumunod din dito ang pobreng ito? Tara na, pumasok na tayo sa loob. Sige po. Teka lang, sino ang may sabing pwedeng kang pumasok? Nandito pala kayo. Pumunta ako rito para makilahok sa auction. Bakit niyo ako pipigilan pumasok? Ikaw lang. Matanda ka na. Akala mo ba ay makakasali ka sa auction na ito? Hindi mo ba alam na bago pumasok sa auction, kailangang i-check ang yaman mo? Bawat isa sa mga tao rito na sasali sa auction na ito ay kailangang mayroong hindi bababa sa $100 milyong. Dahil kung wala ka niyon, wala kang karapatang pumasok. Na intindihan mo ba? Lihaw, anong basihan mo para sabihing wala akong $100 milyong? Lihaw, sa tingin mo ba ay wala akong $100 milyong? Ikaw pa? Isa ka lang namang lalaking umaasa sa asawa, isang matandang pulubi. Paano ka naman magkakaroon ng $100 milyong? Gusto mong pumasok dito? Hinding-hindi pwede. Hindi ba, President Lee? Hinding-hindi mangyayari yan. Bakit? Pamilya niyo ba ang may-ari ng auction na ito? Kung makapagsalita ka, parang hindi mo ako hahayaang pumasok. Tama ka dyan. Si Cheng Da Group na aking ninong ang organizer ng auction na ito. Sila ang nagpapatakbo ng lahat dito. Nangako rin sa akin ang ninong ko, Binhai Group, na bibigyan niya ako ng pinakamagandang lupain. At saka, ngayong araw, ang Chairman Qin ng Tianhai Group ay darating din mismo sa lugar na ito. Hindi kung sinong hamak na tao lang ang basta-basta na lang pwedeng pumasok. Tama si President Lee. Kung sakaling maistorbo mo ang pagdating ni Chairman Qin, kaya mo bang panagutan ang mangyayari? Talaga ba? At sinabi ba sa iyo ng tatay-tatayan mo kung ano ang pangalan ng Chairman Qin na iyon? Huwag mong sabihin, matanda, na ang Chairman Qin na ito ay ikaw mismo. Bakit? Hindi ba ako mukhang kagalang-galang? Hali kayo. Makinig kayong lahat, itong walang hiyang lalaking ito ay masyadong mayabang na nagsasabing siya raw ang Chairman Qin ng Tianhai Group. Yunhai, ang pagpapanggap bilang Chairman Qin ay hindi isang maliit na bagay. One thing, sasabihin ko sa iyo. Qin Yunhai, huwag kang masyadong bilib sa sarili mo. Nagkataon lang na Qin ang apelyido mo. One thing, huwag kang pauto sa mga mapanlinlang na salita ng matandang ito. Kung ano ang tunay niyang ugali, maaaring hindi alam ng iba, pero hindi ba't alam na nating dalawa. Kung ano ang tunay na ugali niya ay maaaring hindi alam ng iba, pero hindi ba't alam na nating dalawa. Sinasabi ko sa iyo, noong nasa kolehiyo pa siya, sobrang hirap niya na kahit medyas ay hindi niya mabili. Hindi mo alam ang tungkol dito. Tapos ngayon ay may lakas ng loob pa siyang sabihin na siya si Chairman Qin. One thing, kapag nalaman ito ni Chairman Qin at nagalit siya, madadamay ka rin sa gulo. Ano man ang sabihin niya, maniniwala pa rin ako sa kanya. Isa pa, nagbibiro lang naman siya at wala siyang direktang pag-amin na siya si Chairman Qin. One thing, baliw ka na talaga para maniwala sa mga kasinungalingan ng manlolokong iyan. Ano naman kung naniniwala ako sa kanya? Yunhai, wag mo na silang pansinin, tayo na. Sandali lang. Ang mabuting tao ay hindi humaharang sa daan,
Umalis ka diyan. Papasukin mo ako. Gusto mong dumaan dito? Walang problema. Gumapang ka sa pagitan ng mga hita ko. Bilis na. Huwag kang humarang sa dinadaanan ni President Lee. Lihaw, magkakaklase naman tayong lahat. Hindi mo ba naiisip na sumusobra ka na sa ginagawa mo? Lihaw, naging magkaklase naman tayo kahit papaano. Hindi mo ba iniisip na itong ginagawa mo ay sobra na? Ako pa ang sobra. One thing, gusto ko lang na ipakita sa iyo ang tunay na anyo ng manlolokong ito para hindi ka nagaanong masaktan. Hindi ko kailangan yan. Lihaw, ang kumpanya namin ay nagulat na sa amin ng maaga. Si Yunhai ang kasalukuyan kong kasosyo sa kumpanya. Ano ang karapatan mong pigilan kaming pumasok? Anong karapatan ko? Dahil ang ninong ko ay si President Yu. Kahit sino ang gusto kong papasukin ay makakapasok. Kapag sinabi kong hindi pwedeng pumasok, walang makakapasok. Ikaw? One thing. Huwag kang mag-alala. Kapag dumating na ang mga tao ko, kusa siyang aalis sa harap natin. Ang lakas mo na naman magyabang. Mga tao mo pa talaga? Sa lugar na ito para sa mga alta. Sino ka sa akala mo para magsalita ng ganyan? Tama. Si President Lee ay binibigyan ka lang ng kaunting respeto dahil sa pagiging dating magkaklase, ginagawa ka lang niyang magalang, pero akala mo naman kung sino ka na. Hayop ka. Wala kang karapatang magsalita rito. Ano? Nagawa mo akong saktan? Kapag hindi ka pa umalis, tatapusin kita. Kim Yunhai, ang lakas ng loob mo. Nagawa mong manakit sa kalagitnaan ng auction na ito? Bakit? Anong gagawin mo? Gusto mo bang isabay ko na rin kitang parusahan? Walang hiya ka. Hello? Ninong. Lihaw, Ninong. anong lagay sa dyan? Nakarating na ba si Chairman Chin? Sa kritikal na sandaling ito, siguraduhin mong walang magiging problema. Ninong, hindi pa po nagpapakita si Chairman Kim. Pero meron dito sa eksena na isang walang takot na impostor. Naglakas loob siyang magpanggap na si Chairman Kim para lang manloko dito. Ano? Sinong hangal yan? Na naglakas loob na gayahin si Chairman Chin? Hintayin mo ako. Parating na ako? Sige po, Ninong. Bilisan mo ang pagmamaneho? Kim Yunhai, narinig mo ba iyon? Parating na rito si Ninong. Ganito na lang. Bibigyan kita ng pagkakataon, lumuhod ka agad sa harap ko at humingi ng tawad ng 3 beses. Alang-alang kay Ninong, baka sakaling pagbigyan pa kita. Luluhod sa'yo? Hindi ka karapat-dapat. Matigas talaga ang ulo mo. Teka, hindi ba't sabi mo kanina, paparating na ang mga tauhan mo? Nasaan na sila? Matanda ka. Ang mga tao mo ay baka sa sobrang takot ay nagtatago na? Ang mga tao ko? Hindi ba tumawag na sila sa inyo kanina? Nagyayabang ka pa rin ba? Si Ninong ang tumawag kanina. Maghintay ka lang. Kapag dumating na si Ninong, tuturuan ka niya ng leksyon. Kapag narito na si Ninong, lagot ka sa akin. Tuloy po kayo. Bilisan mo at dalhin mo ako? Nasaan ba ang huwad na yan? Na nagpapanggap bilang si Chairman Chin? Ninong, nariyan lang sa loob, ituturo ko sa inyo. Yunhai, sa tingin ko ay, hindi na muna tayo dapat dumalo sa subasta ngayong araw. Umalis na tayo ngayon din. Ay naku, ano to?
Dahil ba nakitang dumating na si President Yu, ay natakot ka na at gusto mo nang tumakas. Sinasabi ko sa'yo, hindi ganoon kadali iyan. Wanting. Ang dapat na umalis ay hindi tayo. Huwag kang mag-alala. Hindi ko sasayangin ang tiwalang ibinibigay mo sa akin. Ninong, siya, iyon. Ang hambog at walang hiya na ito ay nagpapanggap na si Chairman Chin. Bilisan mo at parusahan mo siya ng husto. Kin, Yunhai, tingnan natin ngayon kung paano ka babagsak kapag nalaman na ni Wanting ang tunay mong pagkatao ay malalaman niyang isa ka lamang mapagpanggap na mahilig magyabang. Sa oras na iyon, mapapasa akin na si Wanting. President Yu, kanina pa gustong umalis ng dalawang mapagpanggap na ito at para sa iyo ay hinarang ko sila. Chin, Chairman Chin. Chairman Kin? Chairman Kin, bakit? Nandito kayo ng walang pasabi po? Dapat ay sinalubong ko po kayo ng maayos. Ano? Ninong, sigurado ba kayo sa taong ito? Isa lang siyang manggagamit na mapagpanggap. Paano siya magiging si Chairman Chin? Aray. Hayop ka, talagang wala kang modo. Pinanatili kita rito? Tapos ito ang gagawin mo? Sinasabi mo pang mapagpanggap si Chairman Kin. Hindi lang iyon ang sinabi niya. Pinipilit niya pa akong dumaan sa pagitan ng mga binti niya. Ano? Ninong, pakinggan niyo po ang paliwanag ko. Ninong. Anong paliwanag? Walang hiya ka? Lumuhod ka agad? At humingi ng tawad kay Chairman Chin. Chairman Kin, alang-alang sa pinagsamahan nating magkaklase. Pwede mo ba akong patawarin? Pinagsamaan? Kanina lang, sa harap ng maraming tao, ay pinahirapan mo ako noong pinapadaan mo ako sa pagitan ng mga binti mo. Naisip mo ba noon ang ating pinagsamahan bilang magkaklase? President Yu, balita ko ay ibinigay mo sa kanya ang pinakamagandang lupain? Totoo ba ang lahat ng iyon? Nangyari ba talaga iyon? Chairman Kin, huwag ka pong makikinig sa mga pinagsasabi niya. Ang lupaing iyon? Paano ko naman po iyon ibibigay sa kanya? Ninong, ikaw, hindi ba't nangako ka sa akin? Hindi mo maaaring bawiin ang sinabi mo. Wala kang hiya? Sino ang tinatawag mong ninong? Simula sa araw na ito, puputulin na natin ang ating ugnayan at wala na tayong kinalaman sa isa't isa. Ninong, huwag mo naman akong pabayaan. Mga tauhan, kunin ang walang modong taong ito at kalad ka rin siya palabas. Ayoko na siyang makita pang muli. Chairman Chin, sa tingin niyo po ba sa ginawa ko, ay kontento na po kayo? Ayos lang naman. President Jia, saan ka sa tingin mo pupunta? Chairman Kin, mali po ako. Noong una, kahit ano pang pagkakamali, aminado po akong kasalanan ko ang lahat. Kaya sana po ay pagbigyan niyo na ako. Pagbigyan ka? Pinagbigyan na kita kahapon. Kung papagbigyan pa kita ngayon, ano ang tingin mo sa akin? Tagabigay ng libreng pagkakataon. President Yu, pakisabi sa lahat ng miyembro ng samahan na simula ngayon, dito sa Linhai, ayaw ko nang makakita muli ng mga negosyanteng walang modo na katulad niya. Naintindihan mo ba? Opo. Chairman Kin, aasikasuhin ko na po agad. Maraming salamat sa tulong ni Chairman Chin. Nakuha namin ang lupa ng Binhai Town. Bakit ka nagpapasalamat? Dahil si President Su ay ang partner ko sa kumpanya. Chairman Kin, sa estado ninyo, ang mga ganitong maliliit na auction ay hindi nyo na kailangang daluhan. Sa halip, gamitin nyo ang oras nyo upang samahan ang inyong may bahay. Namamasyal po. Pero si Wanting ay gustong-gusto ang lupang yon. Madali lang po, yan gawan ng paraan. Ako na po ang magsasabi sa kanila na ang lupang ito ay itabi para sa inyo sa napakababang halaga po. Nakakahiya naman yan. Ang makipagnegosyo kay Chairman Kin ay isang karangalan para sa akin. Cheers. Halika, Yunhai. Tikman mo itong niluto kong steak. Sige.
Napakasarap nga. Ang husay mo magluto. Mas masarap pa kaysa sa mga kainan sa labas. Sa tingin ko, ang kumain dito sa bahay nyo ay talagang tamang desisyon. Oo naman. Kapag dito kumain sa bahay, ay mas magiging komportable tayo. Paubos na ang alak mo, kukuha pa ako ng iba. Sige. Wanting? Okay ka lang ba? Hindi, okay lang ako. Wanting. 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 Nakakapagtaka. Nasaan na kaya si Wanting? Yunhai, mayroon kasing biglaang emergency meeting sa kumpanya ko. Dahil mahimbing ang tulog mo, hindi na kita inabala. Hindi ko alam kung ano ang gusto mong kainin. Kaya nagluto na lang ako ng kaunti. Sa kalakaran ng negosyo ng ating lungsod, magkakaroon ng malaking pagbabago sa mga darating na araw dahil sa maling pamamahala. Ang Zhao Group, dahil sa patuloy na pagbaba ng halaga ng stocks nito, ay naghain na ng bankruptcy kahapon. Ang Haoyang Real Estate naman ay dahil sa kawalan ng pondo, ay kasama na rin sa mga sasailalim sa liquidation. Hello? Wanting? Nasaan ka na? Kakatapos ko lang magtrabaho. Bakit parang maaga kang natapos ngayon? Hindi ba't nagkasundo tayong kakain sa labas, kaya syempre kailangan kong umuwi ng maaga. Wanting, anong nangyari sa iyo, Wanting? Sagutin mo ako, Wanting. President Kin, matagal-tagal na rin tayong hindi nagkikita. Lihaw, anong ginagawa mo rito? Anong balak mong gawin? Anong ginawa mo kay Wanting? Ang pinaka-mamahal mong babae ngayon ay maayos naman ang kalagayan. Lihaw, sinasabi ko sa iyo, kapag gumawa ka ng masama, hindi ko palalagpasin ang gagawin ko sa iyo. Huwag kang makipagbiruan sa akin. Kung gusto mo siyang maligtas, pagkatapos ng 3 oras, pumunta ka sa lumang pabrika ng Beijing at magdala ka ng $100 milyong para sa kanya. Binabalaan kita. Mas mabuting huwag kang tumawag sa 911 dahil kung hindi, hinding-hindi mo na siya muling makikita. Hello? Walang hiya. Lihaw? Hinding-hindi kita mapapatawad. Wanting. Gising ka na ba? Lihaw, mas mabuting pakawalan mo na ako ngayon. Kapag nalaman ito ni Yunhai, hinding-hindi kanya tatantanan. Bakit mo na naman siya binabanggit? Sinabi ko na sa iyo, huwag mo siyang babanggitin. Nag-imbestiga na ako. Umaasa lang siya sa minana niya sa kanyang ninong. Kung wala ang pamanang iyon, wala siyang kwentang tao. Lihaw, hindi ba tumasa ka rin sa iyong ninong para magsimula? Kung wala siya, wala ka rin kwenta. Kahit walang pera si Yunhai, 100 beses pa rin siyang masigit sa iyo. Sinasabi ko sa iyo, huwag mo nang uulitin ang pangalan niya. Huwag mo na siyang banggitin. Sinabi ko na
sa iyo. Dahil sa kanya, nasira ang karir ko. Kaya ako naging ganito, kahabag-habag. Galit ako sa kanya. Sinasabi ko sa iyo, pagsisihan niya ito. Sisirain ko ang lahat sa kanya. Ang lahat ng ito ay kasalanan mo rin. Hindi ka makakatakas ngayon. Suwanting, wag mong isiping porke gusto kita, ay magagawa mo na ang lahat ng gusto mo. Sinasabi ko sa iyo ang totoo. Mawawala man ako, isasama kita sa pagbagsak ko. Lihaw. Tigil. Kim Yunhai, huwag kang lalapit. Huwag kang lalapit. Mabilis ka palang nakarating. Dala mo ba ang perang hiningi ko? Ang pera? Nasa sasakyan sa labas? Ito ang susi ng kotse. Ibinigay ko na ang susi. Pakawalan mo na si Wanting. Sira ba ang ulo ko sa tingin mo? Sinasabi mong nasa kotse ang pera, nasa sasakyan nga. Anong gusto mong gawin? Anong gusto ko? Kim Yunhai, sasabihin ko sa iyo, hindi ko na balak makaalis dito ng buo. Lihaw. Anong ibig mong sabihin? Yunhai, huwag mo akong pakialaman, umalis ka na dito bilis. Nawawala na sa sarili si Lihaw. Tama, nawawala na ako sa sarili. Sinasabi ko sa iyo, Kim Yunhai, sinira mo ang lahat sa akin. Ngayong araw ay ipapakita ko sa iyong mismong mga mata ang mawawala ang iyong babae sa harap ko. Huwag. Pag-usapan natin ito ng maayos. Ibibigay ko ang lahat ng gusto mo? Pera, karangalan, posisyon, ibibigay ko ang lahat ng iyan. Pakiusap, pakawalan mo lang si Wanting. Pwede ba? Natatakot ka. Takot ka na. Sa wakas, nangyari rin ito sa'yo. Sige, sinasabi ko sa'yo. Lumapit ka rito. Personal kong sasabihin sa'yo. Yunhai, huwag kang maniniwala sa kanya. Niloloko pa lang niya. Oo, niloloko nga kita. Lumapit ka rito. Sige. Lapit. Tatantanan na kita habang buhay. Huwag. Master Long. Wanting, ayos ka lang ba? Bakit napakatanga mo? Hindi ba't sinabi ko sa iyong huwag kang lalapit? Kung hindi ako lumapit, paano siya magkakamali? Wanting, para sa iyo, handa akong gawin ang lahat. Noong naglalaro pa ako ng kutsilyo, naglalaro ka pa lang sa putikan. Naglakas loob ka pa talaga na magpakitang gilas sa harap ko. Mr. Kim, ang basurang ito, gusto niyo bang ako na ang magparusa sa kanya? Ibigay niyo siya sa mga otoridad. Gusto ko siyang mabulok sa kulungan habang buhay. Maliwanag po. Kayo dyan, dalhin niyo na siya. Kim Yunhai, pagsisisihan mo ang ginawa mo sa akin. Naalala ko noong nag-aaral pa tayo, gustong-gusto kong tumatabi sa iyo. Alam ko, mahirap lang kami noon. Kaya tuwing bibili ka ng bausi, lagi mo akong dinadalhan ng 2 pa. Ngayong narito na tayo, magkasama na rin tayo sa wakas. At natapos na rin ang lahat ng paghihirap natin. Wanting, simula ngayon, ito na ang simula ng maganda nating buhay.